Hey, what's up guys? Trader Supremo here. Okay, quick video lang tayo sa crypto market, no? So, ibigay ko lang yung analysis ko, yung insight ko sa market, no? Para meron tayong value na maibibigay. Okay, so start tayo. Okay, meron tayo dito makikita sa chart na CME chart, no? Bitcoin CME futures chart. Ngayon, kung mapapansin mo, meron tayong gap, no? Around 58 to 60k area. So, ito yung medyo concerning para sa akin. Pero, makaka-apekto ba to sa mga futures trade mo? This week or past few weeks, syempre hindi, no? Key levels plus liquidity area plus range, yun lang po yung mahalaga para sa atin. Na candlestick, kung paano siya nag-form. So, yung mga yon, no? So, yun po yung mahalaga sa futures trading concept natin sa Supremo Range. Ngayon, sa higher time frame, syempre, yung bias, makaka-apekto yun sa bias. Pero, malalaman lang natin yan. Okay, for example, ngayon, yung downside opportunity o yung shorting opportunity this week is tapos na para sa akin. Ngayon naman, yung long opportunity ay medyo alanganin. Bakit? Kasi kaninang umaga, meron na tayong nakitang sweep, previous week low, and then nagkaroon na tayo ng reclaim, and then meron strength. Nakita mo naman, compare mo naman sa maliliit na candle, meron tayong strength, and then nagkaroon tayo ng retracement. Medyo malalim yung retracement, no? So, majority of the time, hindi ganito kakabagal yung angat kapag aangat, no? Kasi tandaan nyo po yan. Ito, explain ko lang, no? Again, ulit-ulit ko na-explain mga idol ko, no? So, ito po ay liquidity area. Mga liquidity area yan, mga pera. So once yan, okay, mga lows na yan, break, din nagkaroon na ng start ng, natapos na ipagkuha ng liquidity sa baba eh. Ngayon ang magkuha ng liquidity sa taas kasi nag-form yung liquidity sa taas, no? Puro sa taas. Ngayon, yung unang liquidity dito, nakuha na. So nakuha na to. Next nyan, ito, no? So, in-expect ko, mabilis sana to eh. Mabilis siya. Okay, pag chinek mo siya, okay. Ganito. Pag chinek mo siya, ganito. Nakita mo to? Pababa, and then ano nangyari? Bilis, di ba? Mabilis yung angat. Pero hindi ganun yung nangyari. Ngayon, so meron tayong konting retracement, tapos medyo mabagal yung galaw. Okay, malalaman natin mamaya kung magkakaroon tayo ng impulse move pataas, no? Pero kung titingnan mo, unang tingin mo pa lang nasa yung mga liquidity, nasa taas, wala naman nasa baba. Wala na, 'di ba? Na-sweep na. So wala sa baba. So dito. Okay, so ngayon, yung upside potential o upside opportunity, syempre long, 'di ba? So okay, as long as yung price andito above previous week low, still long yung bias ko, no? Again, yun yung sinasabi ko. Okay? So ngayon kung long yung bias mo, medyo kailangan mong i-consider yung ibang mga factors sa higher time frame. For example, dito meron tayong gap. Medyo malapit na kasi siya sa gap eh. So, kukuhain niya na ba to or hindi? So, yun yung mga concerning factor kapag ka meron kang ganong klase ng bias. For example, ito, galing sa taas, so pababa siya. So, ano yung trend? Pababa. 'Di ba? So, ngayon, ano yung medyo against ka sa trend. Against ka sa trend. So, kasi levels to levels ng trade natin, di ba? So, yun yung magiging problema natin, no? So, malalaman natin mamaya kung ano yung mangyari. Okay? So, yun. Again, above previous week low, still bullish for me, no? Above previous week low, still bullish for me. I-test man to. For example, yung price mga idol, i-test man to. Sorry. Okay? So mga idol, no? I-test man to, pero mag-hold dito yung price, still bullish para sa akin, no? Tingin ko magkakaroon to ng power once na, okay, for example, yan, karoon tayo ng upside dito, no? Lalo na pag kukuhain niya na itong mga to, no? Kasi mabilisan yan. Diba, meron dito mga shorts, okay, nakuha siya agad, diba? Pagkakuha nan, okay, so anong next target? Ito. Next target, ito. Siyempre, yung stop loss niyan, aangat na dito. Then, yung stop loss dito, aangat na dito. So, mabilis yung galaw. Ngayon lang, concern lang sa akin is, hindi siya nagdire-diretso, no? Which is, medyo alanganin.
alanganin para sa akin. Ano? So, ano yung mga naiisip ko na possible scenarios? Possible, okay? Bibigyan ko yung dalawang scenarios. Okay, first scenario, eto, no? Yung magkaroon tayo ng upside mamaya hanggang weekend. Yun yung first scenario. Yun yung gusto kong mangyari. Pangalawang scenario is magkaroon tayo ng ranging, tapos next week sweep to, no? Sweep, then kung mag-reclaim tsaka tayo ipapump, no? So kailangan natin maghintay. Okay, so possible na ganun yung gawin. Yun yung dalawang scenario nakikita ko, or bumagsak papunta sa gap. So tatlo pala. Isang magkaroon tayo ng upside move, kunin yung mga liquidity dito, nakuha na to susunod na ito, or and then possible expansion kung sakali man. Ngayon, kung hindi yung gawin, possible mag-range and then sweep early week next week, no? Pag nangyari yun, nasa baba tayo, so syempre dadami yung upside potential or upside liquidity, upside potential, no? So yun yung mga nakikita ko. So no stress, no? Wala kang dapat i-overthink. Ang kailangan mo mangyari is check mo yung levels. Is it holding or a possible breakdown? Yun lang po yung kailangan natin. Okay? So ngayon, ang mahalaga lang sa akin, mag-hold tong price and then a possible upside move. Yun yung gusto kong makita, no? And then possible expansion kung sakali. Okay? Pero kung sakali man magkaroon tayo ng breakdown papunta sa may gap which is 58 to 60k, it doesn't matter. Then doon tayo maglo-long or doon tayo hahanap ng opportunity to go long. Okay? So yun lang, malinaw. As long as yung price above previous week low, okay? So this is the target. Okay? Okay? Make sense? Making sense? Making sense, no? So ngayon, punta tayo kay Ethereum. Ethereum, yes. Ethereum ay kung compare natin kay Bitcoin, no? Compare natin kay Bitcoin is stronger, no? Stronger. Okay? So hindi siya gaanong nag-drop ng malalim compared ni Bitcoin, no? So ano yung nakikita ko kay Bitcoin ay kay Ethereum? So same. Okay, meron tayong sweep sa previous week low. Okay? So nakuha yung liquidity na dito. Okay? Pag-close ng I think ng US, nagkaroon tayo ng retracement. As long as yung price holding above previous week low, I'm looking to trade higher. No? Yan yung mga nakikita kong area, no? So pero kapag yung price sweep tong low, acceptance, okay? So a possible breakdown. So meron tayong previous month low around 2.8. So medyo masakit, no? Medyo mahapde, no? Pero sweep to and then reclaim, okay? So pwede pa, may chance pa, no? So yun lang yung kailangan mo. So no need, hindi mo kailangan mag-overthink ng higher time frame. Ang kailangan mo lang tingnan kung saan magbabounce yung price. Kasi kada bounce niyan merong upside potential, upside opportunity, meron niya magandang RR para sa'yo. Okay? Hindi dapat lagi nakatingin sa higher time frame. Kailangan mo tingnan yung current time frame or yung medium time frame, at least 4 hours, 1 hour. And then yung range, weekly range. Okay? Kasi doon ka gagawa ng pera. Sa higher time frame, mahirap mo ang gumawa ng pera dyan. Kasi hindi mo naman maispatan yung future At saka pagka higher time frame, it will take months bago mag-play. So days, weeks bago mag-play. At hindi tayo ganon. Kung mayaman ka, kung malaki na yung account mo, yes, pwede mong gawin yun. Pwede ka na mag-petix. Pero tayong, tulad naming maliliit pa lang yung account. So hindi pa tayo pwede magpa-petix. Kailangan natin gamitin tong range. No. Okay? So tayong mga dukha pa, no, o mga nag-aaral pa lang, okay? So yun yung mga kailangan nating subaybayan, mga tol, no? Okay. Again, 3 scenarios. First scenario, mag-hold yung price. Okay, above. And then, a possible
Okay? Run ng mga liquidity na yan. Okay? Or sweep, again, new low, and then reclaim. Okay? Then possible upside. Ngayon, sweep or run tawag doon. No? Run kapag ka nagkaroon acceptance below, then possible 2.8, no? So, yung medyo mahapde. Okay? So, again, hindi tayo nanguhula. Ang ginagawa lang natin, nag-anticipate lang tayo ng mga possible scenarios. Yung mga possible scenarios, gagamitin natin yon sa mga trading decisions natin. Hindi yon technical analysis. Hindi yon siya absolute na pag sinabi kong okay, long, hindi ko ganon. Ginagamit lang natin to para sa pagdesisyon ng ating mga trade. Making sense? Okay, making sense, no? So, again, Sol, no? So, ito naman yung mga major na coins na titingnan natin, no? Bitcoin, Sol, and Ethereum, all the same, no? Same lang ng chart yan, mga idol. Ngayon, yung iba, wala sa key levels which makes the coin weak or strong. So, yun lang yung magiging. For example, Ethereum, above previous week low, mas stronger yung Ethereum. Yung Sol, na mas mababa sa previous week low, weaker kay Ethereum. Ganun lang yun. Okay? Okay? Nasa key levels lang yan, mga idol ko, no? So, same scenario. Pera, nasa taas, no? Nasa taas. Okay? So, dito, makikita mo, dito. Okay? So, yung upside, nakuha, hindi fully nakuha. Hindi fully nakuha. What do you mean hindi fully nakuha? Kasi, kung mapapansin mo dito, meron tayo Asian, meron London, then meron US. So, hindi ako ganoon ka-familiar doon. Pero by unang tingin mo pa lang, kasi makikita mo dito, no? So, unang tingin mo pa lang, hindi siya agad nakuha. Kasi may high dito eh. Gets mo? May high dito, hindi siya nakuha. Ibig sabihin, liquidity andito pa rin. No? Okay? So, pwedeng mag-create ng liquidity pa rin to. At mag-sweep, then tsaka pa lang umangat. No? Mas bullish kay Ethereum na hit na yung unang liquidity area. Na-hit na to eh, di ba? Then pump, and then nag-retrace lang. Mas bullish yun compare mo kay Sol. Okay, so ano yung magpapatunay dyan? Okay, ganito lang. Punta ka kay, for example, kailangan natin i-compare si Ethereum. So, ang analysis natin, mas malakas si Ethereum kay Sol. Okay? So, bakit mahalaga ba yun, Trader Supremo? Yes. Bakit mahalaga yun? Siyempre, ilolong mo yun eh. So, siyempre, doon ka maglulong sa mas malakas. Kasi kapag ka mas malakas, andon yung interest ng market. Kung hindi yan mas malakas, wala dyan interest ng market. Kung mapapansin nyo, yung mga trader, di ba, sinasabi na, okay, long mo kung nasan yung strength. Nasan yung momentum. Eh, kung kay Ethereum, ang momentum or yung strength, then Ethereum yung ilolong mo. And then short the opposite. Ganun lang yun eh. Ngayon, for example, kay Sol, yan. Tapos divide mo lang, then Sol. Kung papansin mo dito, mga idol ko, no? Yan. Tanggalin natin yung indicators and drawing. Titingnan lang natin, no? Ethereum, Solana, from last week. Ano yung nakikita mo? Uptrend or downtrend? Uptrend, di ba? So, ibig sabihin, mas malakas si Ethereum compare kay Solana. Make sense? Di ba nakita mo, pababa dito last week? And then this week, nakita mo, mas malakas na siya kaysa kay Solana. Okay? So, sino ilolong mo? Siyempre, yung nasaan yung strength ng market, which is Ethereum. Ngayon, Ethereum lang ba altcoins? Hindi. Merong mga altcoins under Ethereum. Ano yung mga yon? Pumunta ka CoinGecko, hanapin mo Ethereum ecosystem, makikita mo doon lahat yon. No? For example, I think near Doge, I think. Doge ay Ethereum, I think. Ano pa ba? AR, I think Ethereum ang AR, I'm not sure. FTM, I'm not sure actually. Check nyo na lang, ano? Check nyo na lang.
aling Pepe coins. Yan. So, makikita mo yan mga idol ko, no? So, andyan lahat yun. Okay? So, malinaw mga idol. So, Ethereum versus Solidum tayo. Ethereum, pansamantala. Hanggat yung strength, naka-Ethereum, Ethereum yung ilolong. Okay? So, ngayon, si Ethereum, nasa na? Nasa previous week low, above previous week low. No? Above previous week low. I think, previous week low natin, ito. Karoon tayo na sweep. Umangat. Ito yung nilong ko kanina. Problema, tinrail stop ko. Akala ko kasi diretso ng mga idol. So, pag long ko dito, umangat, trail sa, hindi, sorry, Bitcoin pala nilong ko kanina, hindi Ethereum, sorry. So, pero same lang yan. So, Bitcoin, okay, pag long ko kanina dito, umangat, okay, and then naglagay ako ng trail stop kasi akala ko diretso, no? At nag-retrace, ngayon stop na trail stop, ngayon, pwede ako mag-re-enter. Kailangan ko lang maghintay na konti pa. Tingnan ko mag-develop pa yung price, okay? So, yun lang muna mga idol ko, no? Then, next time ulit. So, update tayo sa sa Monday afternoon, no? Monday afternoon. Okay. God bless mga idol, no? Next time ulit.